Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Richard and Erica Mata. Isinare lang nila ang post ng Peanut Gallery Media Network tungkol sa resulta ng pinaka-latest na presidential survey ng Tangery. Pangalawa na itong survey nila. Ang first survey nila is a day after nag-announce si BP Sara ng candidacy niya. Nako, 43% ang rating ni BP Sara. Sumusunod si BP Leni, 27%. I think si Rafi Tulfo is 15%. Rizon Tiveros is 4%. Ngayon, pinaka-latest survey, lalong tumaas si BP Sara. Ito, Vice President Sara Duterte voters preference jump to 48%. Nako, malapit ng 50%. Halos wala pang kandidato na nakaabot ng threshold ng 50%. 2 years pa ang 2 years pa ang layo ng eleksyon. Ang taas na, 48%. In the latest Tangery Presidential Survey, after Senator Rafi Tulfo announced he will not seek higher office in the 2028 election. The shift follows Tulfo's decision to remain in the Senate, triggering a consolidation of support among voters who previously backed the senator. About 33% of the respondents who earlier identified Tulfo as their top presidential choice moved their support to Duterte, producing one of the most immediate realignments recorded in the latest polling period. The movement is most visible among female voters who previously supported Tulfo, many of whom now align with Duterte following his withdrawal from the potential presidential bid. Duterte also posted increased support in the National Capital Region and Northern Luzon, areas where Tulfo had earlier maintained strong voters backing. Her voters' preference rose from 43 to 48% within 2 weeks, placing the Vice President within reach of the 50% majority threshold in the presidential preference survey, an extremely rare situation with well over 2 years before the next presidential election. The non-commissioned survey was conducted from March 3 to March 6. So, ang unang survey nila is February February 19 ata to 20. Kasi February 18, nag-declare ng presidential bid si BP Sara. I'm sorry, hindi ko ma-search ano ang rating ni BP Leni, ano ang rating ni Sara, ni Riza Ontiveros. But yung unang survey, napakababa, si Riza Ontiveros 4%. Ito. So, klaro na itong si Rafi Tulfo ayaw niya na. Re-electionist sa Senado ang gusto niya. Si BP Leni, alanganin din. Parang ayaw niya eh. So far, si Trillanes pa lang ang nagsasabi na out of the race na. Nag-decline na si BP Leni. Kaya sabi ni Trillanes, Bam Aquino and Riza Ontiveros na lang pinagpipilian nila. Nako, once na nag-withdraw, ayaw na talaga ni BP Leni, ayaw na rin ni Tulfo, mas marami pang mahahatak ni BP Sara na boboto sa kanya. So, paano ngayon yan? Riza, pagpalagay natin, Riza Ontiveros ang standard bearer ng kakamping. Paano mo tatalunin yung ganyang kandidato na halos majority na, 50% na?
Grabe, no? Kaya isa na lang ang tanging paraan nila. Yung siraan nila ng siraan sa impeachment. Yung Ramil Madriaga. Grabe, special treatment. Ililipat na daw mula sa BGMP custody, doon na siya ikukulong sa House of Representatives. Wow naman. Sabi naman ng mga abogado ni BP Sara, walang problema. Mas maganda pa na bantayan nyo ng maigi si Ramil Madriaga kasi daw lalong lalakas ang chances ni BP Sara na mananalo sa impeachment trial kung gagamitin nila si Ramil Madriaga na testigo. And I agree. Ang daming butas, ang daming inconsistencies sa kanyang testimony. Pero mo lang yung kanyang latest na kwento. Inupuran siya ng 1 billion, tinanggihan niya. What? Nakulong nga siya dahil sa kidnap for ransom. Tapos, 1 billion tatanggihan mo. Kwentong barbero na yan. Sige, manufacture pa kayo. Yan naman talaga ang 40 ni Trillanes. Sabi nga ng abogado ni BP Sara, si Attorney Paulo Panelo, kung basahin mo daw ang testimony ni Madriaga, nandyan yung greatest hits ni Trillanes. Ano yung greatest hits? Yan yung mga birada niya sa mga naunang mga pasabog niya, mga testimony din ng mga, sino ba yun? Alias Bicoy. Basta, ang dami niya ng ginawang kwentong ganyan noon. Kaya halatado. Tapos, si Congresswoman Dilima naman, ang kapartner niya na inamin nga ni Dilima na binisita niya ng makailang beses si Madriaga bago lumabas yung testimony. So, konting panahon na lang mga ka-DDS. It's just a matter of time. Babalik at babalik ang mga Duterte sa Malacanang, and hopefully, let's continue to pray na ang ating Tatay Digong makabalik na sa Pilipinas by 2028. Yung buhay na buhay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Manani ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahimtang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili motulo ang ulan. So ipangsapahan na lang gyud. So muna ang ilang kahimtang. So ginapuy-an pa ni nila. So kung ulan, so tulo na gid kaayo. So gituluan na gid kaayo kung muulan. So karon pila na ikatuig ining balay nga nung tuluan naman kaayo? 5 So 5 years na kay anak. na So pila ka buki mong anak? 2. So 2 imong anak. Salamat sa Ginoo nakatatap net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero. So managid og ato. So karon managid og atop. So managyod og atop. So nindot na kaayo.
Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na inyong atop. Napulian ang mong atop. Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.